Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Napakabuti ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka ng Panginoon. Ha? Praise God. Sabi sa akin, nung nabigyan ko ng license magkasal si Pastor Renz, ang unang kinasal niya, 250 ang ninong at ninang. Grabe, no? Praise the Lord. At kami po, sa aming pamilya, God has called us para magtumulong sa mga manggagawa ng Panginoon at sa mga iglesia. At sa biyaya ng Diyos, habang kami ay tumutulong sa mga pastor, ay lalo naman kaming pinagpapala ng Panginoon. Amen? Sabi ng Panginoon, pagka raw kayo ay magbibigay o tutulong sa gawain ng Panginoong Diyos, ang tataniman nyo raw ay yung matatabang lupa. Sabi sa Bible yun taniman nyo ang matabang lupa. Ang matatabang lupa, kasama doon yung mga lingkod ng Panginoon. Kaya tingnan nyo, mataba kami ni Pastor Renz, mataba kami. Kaya matabang lupa yon. At pag nagbigay ka, na tumulong ka sa matabang lupa, mission, church planting, sabi ng Bible, ibinabalik ito ng Diyos sa atin ng siksik, liglig, at umaapaw. Amen? Kaya huwag kayong magsasawang maglingkod sa Diyos at tumulong sa gawain ng Panginoon. Kung ayaw ninyong pagpalain, nako, delikado yon. Pag kayo ay tumulong, lalo kayong pagpapalain ng ating Panginoong Diyos. Amen? So ating sa slide natin, I hope nakikita yung slide dyan, we would like to share to you ano yung sikreto sa mga discipleship program na ito para makaproduce tayo ng mga lingkod ng Diyos ng mabilis. No? Ang tawag ko nga dito, the fastest way to plant a church and the fastest way to produce leaders. So merong nakalagay dyan na 4 na E. Yung 4 na E, mag-i-start yung unang stage, evangelize. Susunod, edify. Pangatlo, equip. And then empower. Ito yung tinatawag na 4 na stages na dadaanan ng mga Kristiyano para sa ay lumago sa ating Panginoong Diyos. Bakit nilagay yung 12? Yung 12, hindi naman yan numerologies. Ang tawag dyan, model kasi si Jesus. Si Jesus ay nagdisipulo ng 12, kaya nilagay lang dyan yung 12. Pero you can start sa 1 disciple, 2 disciple, 3 disciple, kahit nga sumobra pa Ako ang dinidisciple ko ngayon. Over 12 disciple ako Dami kong mga pastor na dinidisciple ngayon. Kaya pwedeng sumobra, pwede kang mag-start ng 3, 4, 5. It doesn't matter. Ang mahalaga, nagdidisipulo ka. Kasi pag hindi ka nagdi-disciple, ang unang kasalanan mo sa Diyos ay disobedience. Kaya the next slide will tell us, Matthew 28. Sabi doon, and Jesus came and spoke unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I commanded you, and lo, I am with you till the ends of the earth. Sabi ng mga nagbibiro, yun daw Great Commission, itong verse na ito, ay para lang sa mga Chinese people, para lang sa mga inchik daw to. Alam niyo bakit? Kasi ang inutusan lang daw, si Go, si Ye, at saka si Lo. Kaya sabi, mag-disciple kayo, yung mga inchik lang. Sabi niya, Go, Ye, therefore, and Lo. No? Mga kapatid, hindi yan totoo. Ang pagdi-disciple, ang Great Commission, is not an option. It is a command to be obeyed. Everybody say amen. His last command must be our first. Kung ano yung huling sinabi ni Jesus na command, yun yung una nating dapat gawin. Ang last command niya, go therefore and make disciple. Yun ang last command niya. And that will be our first. Now, ang tanong ko, pag nag-utos ba ang Diyos at hindi mo ginawa, nagkakasala ka? Absolutely yes. Ang sabi niya, go and make disciple. Tingnan nyo, sabi niya, do not worship idols. Do not steal. Nagnakaw ka, di kasalanan. Do not
lie, no? Do not kill, tapos pumatay ka, nagkakasala ka nun. Hindi mo sinunod yung sinabi niya eh. Eh, ang sabi ng Panginoon, go and make disciple. Hindi ka nagdi-disciple. Ang unang kasalanan ng Kristiyano, disobedience. Bakit? Kasi hindi niya sinunod yung utos ng Diyos na go and make disciple. So the next slide, merong materials dito na magandang magamit na pwede kong i-share sa inyo, no? At actually yung iba, binigyan na natin. So, ano yung mga materials na ito? Ito yung vision na gagamitin para sa service. Mga 8:30, andun na kami sa church, 9 o'clock. Tapos dinidisciple ko na sila. Ginagather ko na yung mga leaders ko. At automatic, once a week, nagmi-meet kami, tinuturuan ko sila ng discipleship. So after that, ang bilis kong makaproduce ng mga leaders. May mga church planter ako ngayon na pinasok sa convention. Yung isa, pamangkin ko. Galing yun dito sa discipleship natin. Today, he is now the church planter ng LCSBC Alfonso. Si Marco Antonio, hindi Barrera, Marco Antonio Arseno. Saan galing siya? Sa discipleship. Dito lang. Ngayon, pastor na doon sa sa Alfonso Cavite, si Pastor Edwin Alvarez. Galing din siya dito sa discipleship. Ngayon, siya ang aming mission pastor sa Donggalo Baptist Mission namin. Anong ibig sabihin nun? Ang bilis makaproduce ng leaders dahil sa programa na ito ng discipleship. So, kailangan huwag mong kalimutan, mentoring. Once a week, mag-meet kayo. Kahit 1 hour lang o 1.5 hour. Turuan din natin sila ng discipleship program. Ang pangalawang problema, materials. Ang nangyayari, nanguhula lang tayo. Nag-disciple ba kayo? Meron sa simbahan, pero walang materials. Ito, ang maganda dito, yung materials na dala ko, ngayon, nandito, yung iba na kay Ate Chit na, tsaka kay Ma'am, kay Pastor Renz. Ito mga book na ito, alam nyo ba na ang nag-print nito ay CSM? Pag sinabing pinrint ng CSM yan, dumaan kay Pastor Nathan Montenegro yan. Ibig sabihin, ang librong ito ay biblically sound doctrine. Dumaan to sa masusing pag-aaral ni Pastor Nathan Montenegro. Ano pa ang isang blessing? Yung author nito is a Southern Baptist pastor sa USA. Siya yung mother church ni Pastor JP. Kaya sigurado ako, ang librong ito, printed by CSM, dumaan kay Pastor Nathan, at ang isa pang good news, ang nagtagalog nito ay ang wife ni Dr. Arman Canoy. Si Bo Canoy. Si Mr. Bo Canoy, siya ang nag-translate ng Tagalog. So, ibig sabihin, totoo yan. Ibig sabihin, ang doctrine na ito ay talagang biblically sound doctrine. Hindi katulad ng iba-ibang mga discipleship materials na baka magduda ka pa. Ito dumaan sa pagsusuri, kaya yung ating materials ay napakaganda. Number 3, ito yung method. At yan ang gusto kong ituro sa inyo ngayon. Ano ba yung method? Pakinggan yung next slide. Sabi doon, there is a huge gap between the first century churches in the book of Acts and the churches we have today. Clearly, we have lost the natural multiplication and growth found in the first century church. Anong ibig sabihin nun? How did the church go from 120 people in the upper room to more than 50% of the Roman Empire in about 250 years? Ano ibig sabihin nun? Sabi ng Bible, sabi ng history, nagsimula, nakarating kami ng Israel eh. Pinuntahan ko yung upper room na yun. Ang liit talaga nun. Hindi ko ma-imagine na nagkasa yung 120 na tao doon sa sa lugar na yun. Tapos, mula doon sa 120 sa upper room, in more than, in 250 years, more than 50% of the entire Roman Empire nasira ng salita ng Diyos ng mga disciple. Alam niyo bakit? Kasi yung mga disipulo noon, hindi sila member ng SSS. Ngayon, ang mga Kristiyano member ng SSS. Isa, GSIS, SSS. Ano yung SSS? Saved, seated, satisfied. Grabe, no? Pag sinabing SSS member ka,
seated ka, ikaw ay saved, ligtas ka, kaya lang nakaupo ka, at satisfied. Saved, seated, satisfied. Ano pa? Ang association ng mga Christian ngayon ay SCA, Silent Christian Association. Can you imagine? 8 taon magkasama sa company. Biglang pumasok yung lalaki, sabi yan, Brad, praise the Lord. Kagabi, tinanggap ko ang Panginoon. Sabi nung kausap niya, born again ka na rin, Christian ka na rin. Yes, ako matagal na. Pambihira ka, 8 taon tayong magkasama dito sa kumpanya. Hindi ko nalaman na born again ka. Hindi ko nalaman na Christian ka. So, kaninong member yon? SCA, Silent Christian Association. Hindi katulad ng mga disipulo noon, may diaspora, Acts chapter 13. Anong sabi doon? Kahit saan pumunta, yung mga disciple noon, ay madaldal sila. Sila ay patuloy na nangangaral ng salita tungkol kay Kristo. Kaya maganda yung mga ginawa nila. Kaya imagine 250 years, entire Roman Empire, more than 50%. Ngayon, tingin ninyo, ang buong mundo, 50% na reach out natin? Hindi. Ngayon, yung mga unreached people group, ang dami. Ang dami, mga unreached people group. And at the same time, dito sa Pilipinas, hindi makapag-celebrate ng holiday yung mga Kristiyano. Kahit pagsama-samahin pa tayong lahat, hindi mag-celebrate ng holiday. Ayaw. Pero pag yung iglesia, pwede. Pag yung Muslim, pwede. Kasi ang dami nila. Anong ibig sabihin nito? We are not doing a good job. Ang mga Kristiyano ngayon ay hindi katulad ng mga Kristiyano noong araw. Ano ang kulang? Basic strategy, next slide, sabi doon ay intentional discipleship. Ano yung intentional discipleship? It means the disciple of Jesus Christ intentionally reproduce the life of Jesus. Nire-reproduce mo ang Panginoon. Now, ang problema, ang definition ng Christian today, ito. Sabi ng definition ng Christian today, people who show up in the church every Sunday. Ano pa? Generally nice people. Do some quiet times and give their tithes. Lahat ng ito, wala namang problema dyan. Maganda yan. Pero hindi yan ang totoong definition ng Christian. Alam nyo ang definition ng Christian? Magkulang dyan. Ito yung missing link. What is missing? Sabi ng Bible, personal evangelism and follow-up work. Yan ang kulang. Hindi naman masama mag-tithes. Tama naman yan. Yung magsimba, pero hindi yan ang pagiging Kristiyanong totoo. Ang tunay na Kristiyano, nag-evangelize at nagdi-disciple. Everybody say amen. Kasi nakakabit sa atin yung Christ. Christian. No? Pag wala si Christ, I am nothing. I-A-N. Di ba? So, kung nakakabit sa atin si Kristo, ang passion ni Kristo dapat nasa atin. Ano yung passion ni Lord? For the Son of Man came to seek and to save the lost. Kung ang passion ni Lord ay mangaral ng salita ng Diyos, dapat ang Kristiyano ganun din. When was the last time you shared the gospel? That was 10 years ago. Patay tayo niyan. Delikado yan. Ang nakalagay sa Bible, anytime saan kang pupunta, pag may opportunity ka, you share the word of God. Otherwise, you are disobedient. Sabi ng Bible. So, if we are to imitate Jesus Christ, kasi yan ang passion niya, lost soul winning, we cannot do it without soul winning and discipleship. So, the next slide, ito mabigat. Sabi ni Pastor Adrian Rogers, matter how faithfully you attend the church, how generously you give, how circumspectly you walk, how eloquently you teach, or how beautifully you sing, if you are not endeavoring to bring people to Jesus Christ, you are not right with God. Sabi ng isang deacon, ang galing magdasal. Panginoon! Kala ko mo yung isang siya nga po. Ganun pa, ang galing magdasal. Pag upo niya, tinanong ko, may dinidisciple ka? May nagdi-disciple sa'yo? Wala. Sabi ko sa kanya, alam mo, kahit anong galing mo, mahusay ka magdasal, magsalita, umawit, kumanta, tumugtog ng instrumento.
Pag wala kang dinidisipulo, you are disobedient to God. Amen? 10 taon ka na, kapatid. Wala ka man lang kahit isang kaluluwa na dinala sa ating Panginoon. Nakakahiya. Hindi ikaw ang pinatatamaan ko, yung katabi mo ang pinatatamaan ko. Nakakalungkot na ang daming Christian, ang gagaling, ang uhusay, pero ni isang kaluluwa, walang nadala sa Panginoon. Samantalang si Jesus, in 3 years' time, 12 ang kanyang dinisipulo hanggang sa nakarating sa atin ang Ebanghelyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, ito pa mabigat. Every church should be able to answer the question. First, what is your plan for making disciples? Second, does your plan work? Dapat yung tanong na yan, may nagdi-disciple ba sa akin? Ang dami kong mentor. Ang mentor ko, Dr. Henry Silbo, Dr. Ging Guevara, Dr. Tim Lardizabal, dumaan ako sa mga missionaries, si Dwight Fern, and I can mention all my disciples. Ang daming mga nag-mentor sa akin. Up until now, meron akong may mga Tuesday class na mentoring. Merong nagtuturo sa akin. Hanggang ngayon, kahit doktor na ako, kahit PhD na ako, I can mention people na lalapitan ko para humingi ako ng mentoring. Kasi kung walang nagme-mentor sa akin, mauubusan ako ng lakas. I need someone to mentor me. At ang sunod na tanong, dapat ako rin may mini-mentoring. Meron din akong dinidisciple. Pag tinanong ka, meron bang nag-disciple sa'yo? Wala. Meron ka bang dinidisciple? Wala. Malaki ang problema mo. The reason we exist is to glorify God. Everybody say amen. And how to glorify God? To go and make disciple. Yun lang ang paraan para magkaroon tayo ng pag-glorify kay Lord. Next slide. Sabi dito, makikita natin on the next slide, dito na tayo sa method. Ano yung method? Ang unang stage, evangelize, train people to share their faith. Kaya dapat yung maraming Kristiyano, marunong ka na paano mangaral ng salita ng Diyos. I hope I can share to you, mamaya siguro sa klase natin, I can share to you a 5 minutes or 3 to 5 minutes na evangelism, ang ganda. Hindi talagang very, very convincing na yung isang tao makakilala sa Panginoon. Ang tawag namin dyan ay 3 circles evangelism. Meron 3 bilog. Gusto niyo malaman? Mamaya, tuturo ko sa klase namin. Merong kailangan lahat ng Kristiyano marunong mag-evangelize. Hindi yung, ano bang sasabihin ko dito? Ano ba sasabihin? Alam niyo yung tatay ko, di ba doon sa video ng 700 Club Asia, nadala ko yung tatay ko, lasinggero yun Binabato ako ng Bible, yung hardbound na Bible, pastor. Tumatama sa ulo ko, bukol. Kasi lahat ng bisyo nasa kanya. Hanggang sa sumuko siya kay Lord at siya ay nadala ko sa Panginoon. Actually, ako ang nagbaptize sa parents ko. Purihin ang ating Panginoon. Tapos, habang binaptize ko, ako na rin ang nag-disciple sa kanya. Kaya naging pastor siya. Nung bago pa lang siyang Christian, ang tawag dito yung barbero. Barbero yung tatay ko. So, nandun ako sa kwarto namin, nagbabasa ako ng Bible, naririnig ko siya, tuwan-tuwa ako, nagsishare siya, first time na mag-share siya dun sa kanyang ginugupitan. Kaso hindi marunong. Hindi pa masyadong marunong. Bago lang siya. So natataranta siya, paano ko umpisan, paano niya umpisan. Nagupitan na niya. Aahitan niya na lang. Ahit. Ngayon, madali lang, ganyan-ganyan lang. Noong araw, may labaha. Yung kaganyan, di ba? Merong sinturon. Di magsishare na yung tatay ko, hindi niya maumpisan. Alam mo na sabi niya, Brad, handa ka na bang mamatay? Delikado yun. Talaga ko, tatanggap talaga yun. Handa ka nang mamatay, gigilitan. Pero ang gusto niyang sabihin, gusto mo bang, pag tumanggap ka, diretso ka na ng langit, sigurado ka ng kaligtasan mo.
Hindi niya alam sasabihin niya, takbo ako sa labas eh. Sabi ko, tatay, mali yan. Ko, Brad, sabi ng tatay ko, gusto mo bang tanggapin si Lord? Ganun yon. Kaya lang, nagkamali ng umpisa. So, kailangan marunong ka. So, after ng training, para sa sharing of faith, ang susunod, edify. Ito na yung mga book na nandito. No? Merong pre-encounter, may post-encounter. And then equip, and then empower. Lahat ng stages na yan, nandito sa libro. Ay isa-isahin ko mamaya ng mabilis, no? Ito yung set of E12 books. The next slide. Ayun na. Andiyan ang pre-encounter, andiyan na lahat. No? Ito na yan. Now, our method, without specific method, we are always second-guessing if we are truly discipling or equipping our people. Intentional discipleship became our specific method or strategy in discipleship. In discipleship, we need to select. So, dapat piliin mo muna sino yung didisipuluhin mo, form, or shape, and send. So, ang pinakamadaling tandaan, select, shape, and send. Ito ang nangyari sa amin. The plan in the simplest way to plan, ito yun, the plan in the simplest way to state our plan is to select 12, shape 12, and send 12. So, hindi naman kaagad 12. Di magpili ka muna ng 2 i-disciple mo. Tapos, shape them, turuan sila. And then, after a year, send them. Okay, paano yan ibig sabihin yan? Ito yung isang picture sa amin, sa simbahan namin. Yung pangatlo na mga lalaki, yun yung anak ko. Yung gumanap kanina sa akin sa 700 Club Asia. Yung anak ko na yan, kasama siya sa dinisciple ko. Yung mga babae, yung wife ko naman, next slide. So yung mga babae, yung wife ko naman ang nagbigay ng discipleship program. Minimit namin yon once a week. So what happened to my discipleship? What happened is that, ito yung resulta. Next slide. Ang dami nating churches nationwide. Ang dami. Lahat yan, meron tayong church na dinisciple. Kahit saan ako pumunta, merong sasalubong sa akin sa airport. At ang good news, nag-aagawan pa sila saan ako matutulog. Kasi nga lahat sila, dinisciple ko at pinadaan sa ating discipleship program. Now, pag nag-gathering kami noong araw before pandemic, napupuno namin yung SM Sukat Cinema. Umaabot siya ng 1,000, 1,000. Saan galing yung mga tao? Lahat ng mga pastor at churches na dinisciple namin, sabi ko, dala lang kayo ng 5 o 10. Pinagsama-sama namin. And we gathered together doon sa SM Sukat Cinema, mahigit 1,000 ang umattend ng mga disipulo natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Disciple. Ano ibig sabihin niyan? Napakabilis na pagdidisipulo. At ang tawag natin dyan, the next slide, ang tawag natin dyan, ayan, mga churches ng Tildera. In the span of 3 years, may pandemic pa yan, na i-plant namin yung mga yan. Bakit? Ang bilis kasi ng pagdi-disciple. So ano ang vision natin? The next slide, ito ang sabi, our vision, raising a generation of disciplers. Ang gusto natin mangyari, kayong mga nakaupo dyan, di ba? Saved, seated, satisfied. Sa Tagalog, 3Ps. Di ba may 4Ps? Ito 3Ps. Pinaupo, pinakinig, pinauwi. Ha? Pinaupo dyan, pinakinig, tapos pinauwi. Wala nang ginawa, hindi na nagkaroon ng pagdi-disciple. So ngayon, ang gusto natin mangyari, lahat ng Kristiyano na nakaupo, isang araw, sila na yung nagdi-disciple. Sila na yung disciplers. Kasi sabi ng Bible, 2 Timothy 2:2, hindi na tayo natuto, di ba? Entrust to reliable men so that they will teach others also. So ang gusto natin mangyari, kayong mga nakaupo, isang araw, kayo na ang magtuturo ng salita ng Diyos. Palakpakan natin, Panginoon. Paano gagawin yan? Dadaan tayo sa discipleship program. The next slide, 2 ways for church growth.
Inside growth, discipleship yan. Outside growth, church planting. Ang strength ng Pildera 2, Southern Baptist Church, yung simbahan namin, maliit lang kasi yung simbahan namin, ang strength namin, ang dami naming churches na naitayo. To God be the glory. Bakit? Ang dami kong na-produce na mga leaders through the discipleship program. So, sabi ni Pastor JP, yung anak ko na nagpapastor ngayon sa US, na dumaan sa discipleship program natin, sabi niya, meron siyang isang paper na sinulat niya, sabi niya, church planting is still the best way to evangelize. Kasi pag nag-plant ka ng church, ay mabilis yung pagdi-disciple. Di ba? Okay, next slide. Ito ang sumunod. Ano yung next slide natin? Our desire is to disciple every member in the duration of a year or two. Isang taon lang. So that they can be capable of selecting people that they themselves can shape and later send to do the same. Give me 1 year. Basta may nakita akong potensyal na maging manggagawa ng Panginoon, 1 taon ka lang sumama sa akin. Ang nakakasama ng pastor, nagiging pastor. Kaya magsasama kayo kay Pastor Renz. Kasi pagka naglagi kayo sumasama sa mga Bible study, isang araw, magiging kamukha nyo na si Pastor Renz. Gwapo, pogi. Ibig sabihin, pag sumasama ka daw sa mga manggagawa ng Panginoon, isang araw, magiging pastor ka din. Magiging manggagawa ka, magiging missionary ka. Kasi nakukuha mo yung kanyang damdamin, yung kanyang vision, yung kanyang passion. So, give me 1 year, sabi doon. Duration, para i-produce. Anong sabi ng Titus 1 verse 5? The reason I left you in Crete is that you might straighten out what was left unfinished. Merong unfinished business sa inyo na ang kailangan mapunan ito through the discipleship program. Kasi may kulang sa inyo eh. Sinong pupuno niyan? Kami, na mga manggagawa ng Lord, tuturuan namin kayo yung kulang sa inyo para kayo din, isang araw, pag puno na, magtuturo din sa mga walang hindi pa puno. Yan ang ibig sabihin ng Titus chapter 1, unfinished business. Kaya nga dito, isang semester na lang, gagraduate na si Ma'am Cheryl Tubigan ng Master in Education. Kilala niyo ba yon? Nandun yata sa likod eh, si Ma'am Cheryl. Ang inyong teacher ng junior high, di ba? So naka-enroll siya ng Master of Management, Major in Educational Management. Isang sem na lang, graduation na. At yung mga naka-enroll ng Biblical Foundation course, graduation na nila sa April 11. Palakpakan naman natin. Sabi, parang mamaya yung final exam kung totoong gagraduate. Final exam kung totoong gagraduate mamaya. Okay. Ano ang discipleship? Discipleship is relational, intentional, and transformational. At ang passion natin, discipleship, Matthew 28, 18 to 20. The next slide, ayan, life begins in discipleship. Yan yung pinakamoto natin. Life begins in discipleship. Ano ibig sabihin yan? Di ba sabi nila, life begins at 40? Sa kanila yon. Kasi yung nagsalita nun noon, yung author ng Life Begins at 40, yung author nun, pagdating ng 39, namatay. 1 taon na lang. Namatay pa. So, life begins at 40 sa kanila. Sa atin, life begins in discipleship. Hindi masaya ang buhay ng Kristiyano kung wala kang dinidisciples. Everybody say amen. Hindi masaya. Malungkot. Nakakainis. Nakaka-boring. Boring ang isang buhay Kristiyano na wala kang dinidisciple. Nakaka-bore yun. Kaya, life begins in discipleship. Our mandate, our main responsibility, next slide, is to make disciples of all people in the world. The going, baptizing, and teaching becomes the process of how we will disciple others for Jesus Christ. Next, discipleship. What is discipleship? Basically, meant a follower, a learner, apprentice, not limited on learning of information, but also focused on transformation of life.
the student literally becomes just like the master. Mag-produce ka ng katulad mo. I am producing myself to others. And that is discipleship. Ito yung mistakes natin. Ano yung mistakes natin? We made it as coming instead of going. Ang dami nating program sa church, pero ginagastusan natin, pero walang result. Sabi ni Albert Einstein, pag meron ka raw programa, ulit-ulit mong ginagamit ng walang result, insanity yun. So, kailangan, baguhin mo na yung sistema mo, baguhin mo na yung project mo, doon ka sa may result. Ayusin lang, pwede naman mag-change ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So, yan yung mistake natin. Another mistake natin, we professionalize it. We decided only pastors, church staff, and deacons, church leaders are the only one responsible to share. Today, only 5% of believers are sharing the gospel. Imagine kung dito kayo sa church, lagay na natin 100. 5%. 5 lang ang nag-e-evangelize dito. Maniwala kayo't sa hindi, iniaasa ng simbahan sa pastor at sa mga manggagawa ng Panginoon ang pag-share ng gospel. 5% lang sa loob ng simbahan ang nag-e-evangelize. Yun ang mali natin. And then, ito yung isa. We only shared but left the follow-up work to the church leaders. Ang problema dito, the people capable of follow-up work are limited. And if ever they follow up, they were ineffective because the trust factor is not there. Trust comes from relationship. Sino ang epektibong magdala sa kaluluwa sa isang tricycle driver? Eh di yung tricycle driver din, gaganyanin niya lang yan. Alam mo bang mahal ka ni Lord? Di ba? Sino ang pwedeng mag-evangelize sa isang tindera? Eh di tindera din. Kasi merong trust factor. Mabilis magdala ng kaluluwa. Eh yung isa, nagtitinda ng, ano ba yung, kwek-kwek ba yun? Yung, ganon, titinda. Eh yung likuran niya, lumalabas yung mga waitress doon. May mga nagiinuman doon. Eh di habang nagtitinda siya, nasiran niya. Yung sa loob ng, club ba yun o ano man. Tumawag kay pastor, pastor, may tumanggap dito na andun sa nightclub. Follow up mo. Eh, pag nakita mo si Pastor Renz doon sa nightclub, delikado yun. Di ba? Ano ibig sabihin? Yung nagtitinda at lumabas na waiter, ang talagang effective na mag-follow up doon, yung nagtitinda. Ang problema, yung nagtitinda, hindi marunong mag-follow up. Bakit? Wala nito. Hindi niya alam ang gagawin niya, sunod-sunod. Kaya ang relationship ng discipleship, trust factor. Kung sino nagdala kayo sa kaluluwa, siya ang may responsible mag-share. Huwag niyong iasa kay Pastor Renz at sa amin. Ang trabaho namin, padaanin kayo dito. Pag dumaan na kayo dito, yung in-evangelize nyo, huwag nyo na kami tawagin mag-follow up. Kayo ang epektibong mag-follow up doon at mag-Bible study sa kanila. Ano ituturo nyo? Di yung pinag-aralan natin, andito yun. Now, in the process of discipleship, ito na yung curriculum. Since discipleship involves learning and training, there must be standard curriculum and specific starting point and graduation. Yeah, may graduation, no? With the curriculum, you are able to answer the learning experience and determine the end goal. Once they graduate, they are released to disciple others as well. Ito na yung book. Makikita nyo next slide. Pasok tayo sa curriculum natin. 4 phases ng curriculum. Ano ang una? Evangelism. Provides the training and mastery of soul winning. Yan yung 3 circles mamaya. No? Edification. Provides the basic lesson that lead new believers. New believers. Pag sinabing new believers, from here hanggang dito, andito na yung paano yung magsimba, yung how to worship the Lord. Nandito na yun. How to give tithes and offering, nandito na yun. Kompleto na yun dito. Ito yung lesson ng designed to
to have been designed to facilitate 28 lessons. Yung equipping naman, ito yun. Provide lessons that will enable a growing believer develop the heart for active ministry involvement. Andito yung leadership. Nandito yung how to administer. Nandito sa School of Leaders 1 and 2. At yung pinakalas, yung empowering, provide lessons that will facilitate effective leadership. Kasama na dito yung end time. Yung second coming na book natin. In other words, itong libro na ito na nasa aking harapan, kompleto, recados na, para matapos mo ang isang taon na discipleship program at isang araw, pwede kang tawagin ng Panginoon para maging missionary. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Now, pasok tayo sa mga testimony natin. Kanina yan, napanood nyo na yan. Pagka gusto nyo ulitin yan, type nyo lang sa YouTube, Alex Arceno Life Story. Pwede nyo panoorin yan at pwede nyo i-share sa iba para sila mismo ma-encourage din na yung isang taga-squatter, pwede palang pagpalain at gamitin ng ating Panginoon. Galing lang kami sa squatter. So ito, from the pastor's kid perspective, sabi dito, the number one question people ask me, hey, you're a pastor's kid. Why are you not crazy? Ang nag-post nito, yung anak ko, yung pastor, si JP, nung maliit pa lang siya, o high school pa lang siya, ito yung kanyang post. I've given several answers to that question over the years, but one of the red threads in my thinking, why I'm not a rebellious, spiteful pastor's kid, is that I'm not really a pastor's kid. I am just a guy whose dad also happens to be a pastor. Next slide. And despite my dad spending massive amount of time and energy investing in leaders, congregation in the ministry, for my entire life, I never felt like he neglected me as his son. In fact, on the contrary, I felt loved by him in a way that a father ought to love his son, even as he loves others as their pastor. I am glad my dad is a pastor, but I'm always thankful that he is always just my dad. Sinare niya ito sa Facebook, pagkabasa ko, sinong hindi iyak? So sabi ko, praise the Lord, yung anak ko, nagpasalamat sa akin bilang kanyang tatay. And you know, sino itong anong nangyari? Ito yung dinidisciple ko lang noong araw, on the next picture. Today, nariyan na siya. The next slide. Nakagraduate siya sa Kentucky, USA, no? Bilang Master in Theology. And then, ito yung simbahan nila sa USA. Diyan siya nagpapastor. Ang laki-laki, no? Nakarating kami ng wife ko dyan. At siya rin ay isa ng licensed professional teacher. Parehas na kami. Ang tawag dyan, like father, like son. So, teacher na, pastor pa. Parehas na kami licensed teacher. Next slide. And then, ito yung pangalan ng simbahan. Next slide. Ayan yung pangalan ng simbahan nila. Union Community Bible Church. Grabe ang blessing ng Panginoon. And my wife also finished his Master in Management, major in Educational Management. Siyempre, discipleship begins at home. Dinidisciple ko yung mga anak ko, dinidisciple ko rin yung wife ko, ba? At later sila naman na magdi-disciple. Ganun lang eh. Dapat dinidisciple nyo ang inyong mga pamilya. Because discipleship begins at home. And yung picture namin, kasama na kami sa graduation. Sabi ko nga may graduation, any discipleship, di ba? And we are a faculty ng PCU. Ayan yung ating school. Ito yung magandang programa. Sabi doon, finish your master's degree in 1 year. Kaya si Ma'am Cheryl gagraduate na. Isang sem na lang. At last graduation, ito yung picture. Punong-puno ang PICC. And ito yung AB Church Management na pwedeng tumalon yung mga graduate ng Biblical Foundation course. Yan yung mga pastor na nakagraduate. Isang araw, kasama kayo sa picture sa PICC. Gagraduate tayo. Amen? Nakakatapos kayo dyan. So meron tayong bachelor's degree, AB Church Management, units of education para mag-board exam, early childhood, ALS, yung mga hindi graduate ng elementary, high school. Walang bayad yan, libre yan, pwede yan dito.
Yung hindi graduate ng high school, kahit na 80 years old kayo, pwede kayo makagraduate. Dito lang yon, alternative learning system. Kukuha lang tayo ng, ako na yung instructional, tawag dito, director. Yun ang bibigay natin sa DepEd. Pero kayo magtuturo, bibigyan ko na lang kayo ng materials. After 1 year, pag-graduate natin, Pastor Renz, yung mga hindi nakatapos ng high school dito, walang bayad, libre. Pero may kondisyon, Pastor Renz, a-attend ng discipleship. Ha? Lahat ng hindi graduate ng elementary, high school, kahit ang edad nyo 80 years old, pag-graduate namin kayo ni Pastor Renz, ang kondisyon, dadaan sa discipleship. Para isang araw maging manggagawa ng Panginoon. Okay? So, ito yung ating program sa Chaplain Sila. Lagpasan ko na yan. The next one, mga program natin program sa... Ito, may binaptize tayo, dinisciple. Sa pa, next slide. May dinisciple tayong pulis. Ayan, oh. Yan ang Chief of Police ng PNP Aviation. Lieutenant Colonel ang ranggo niyan. Pero biyaya ng Panginoong Diyos, si Colonel Junido, dumaan sa discipleship natin, nakakilala kay Lord, binaptize ko, nakapulis pa. Sabi ko, ilulubog natin lahat ng kasalanan mo bilang pulis. 13 kaya ang kaso niyan. Nung na-born again siya, tinanggap niya si Lord, naging isa na lang. Anong kaso mo yung isa na lang? Quits na lahat. Solved na. Ano yung isa mo? Yung asawa ko. Yun na lang ang kaso niya. Isa na lang. Next. Yan, naging manggagawa ng Panginoon. So, the next slide. Ayan na, graduate na siya sa PCU. At ito yung blessing. Lahat ng mga college graduate, na hindi college graduate, babalikan ng grade 11. Kaya, 6 na taon ng kolehiyo. Sa atin, ang theology, hindi na dadaan ng senior high. Basta graduate ng theology, diretso, AB Church Management. Yung next slide. Yan, diretso sa PCU. Basta graduate ng theology, Basta may theology siya. At yan na, yung binanggit ko kanina, na nakagraduate nung nakaraan, na mga pastors natin. 1 year na lang yon sa under ng Philippine Christian University. May TESDA ministry tayo, at ayan yung ALS, binabanggit ko kanina, yung ALS, isa pa, na pwedeng makagraduate yan, yung mga hindi nakagraduate ng elementary and high school. Sasama natin sa discipleship yan, para sila'y matulungan makatapos ng pag-aaral. The next one, yan, mga hindi graduate yan ng high school. Pinadaan natin ng ALS, ngayon pastor na. Ayan, si Pastor Orlito. Next slide. Pastor na ngayon. Hindi yan graduate ng high school, Dumaan sa ALS, ngayon, pastor na. Maski si Manny Pacman, next. Si Senator, hindi naman graduate ng high school si Senator, Galing din siya sa ALS. Ngayon, si Senator, hindi lang high school graduate, nasa public administration, nag-PhD na ngayon. Si Senator. So, ganun yung blessing ng Panginoon. Naging estudyante natin, Pacman. At ito, education, next slide. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Sabi ni Nelson Mandela, dapat meron tayong education. Lalo na, pag Christian education. Kaya binago ng Panginoon, ito yung picture ko noong araw, tayo ay addict. Pero nung dumaan sa discipleship, na-disciple, nag-transform, buti na lang, noong time na yon, hindi ko nakilala ang misis ko, hindi niya ako magugustuhan. Yeah? Pero ngayon, graduate na ako, na-disciple na ako, nakatapos na ako ng Bible school, nakatapos na ako ng PhD, ngayon, only Belo touches my skin. Ayan na. Biyaya ng Panginoong Diyos. So, pati yung ating PhD. Next slide. Nasunod dyan. Yan, yung PhD natin. Next. Ito na, closing. Closing tayo. Next, productivity in discipleship. As we close, world conquest. Next slide. Ayan, babasahin ko It has always been Christ's desire to save the world. And the method He left for us is to follow is by discipling people. With His limited ministry, He poured His life
on his 12 disciples in 3 years. Nakarating sa atin yung gospel. Reaching the world can be done by simply selecting our disciples, shaping our disciples, and sending our disciples. And so the need, ano ang need ngayon? There are 3 million untrained pastors in the world today. Not enough Bible school graduates, not aware of available materials, meron pala nandito. Oh. Not aware of possibility of in-house training, kaya may in-house training dito sa IFL. Pwede rin online training. Ang dami pala sa ating bachelor's degree in college, more than 40,000 according to the topic survey ng PCC, more than 40,000 pastors hindi nakatapos ng kolehiyo. Padaanin natin silang lahat sa discipleship. And with this last slide, have you ever wondered why God allowed a big gap in the recording of Christ's earthly life? Bakit hindi na-record yung teenager siya? Maski nung karpintero siya. Mula doon sa templo, bata siya, tumalon. 30 years old, yung sumunod. Hindi na ni-record yung karpintero siya. Punta ka agad sa 30 years old. At saka yung 3 years lang na pag-stay ng Lord dito sa lupa, yun lang ang nakarecord sa Bible. Bakit? Alam niyo bakit? Kasi mahalaga kay Lord yung pagdi-disciple. Yun lang ang isinulat sa Biblia. Kaya nga, life begins in discipleship. Life begins in discipleship. Mga kapatid, pag hindi ka nagdi-disciple, nagkakasala ka kay Lord. Sino sa inyo dito ang gustong pagpalain ng Panginoon? Taas kamay. Parang yung iba ayaw. Ang susunod na gagawin, ipapangako mo sa araw na ito that you will join a discipleship program ng IFL. Taas kamay. Amen? Mga kapatid, pag hindi kayo sumama sa discipleship, disobedient na kayo, hindi pa kayo gagraduate. Pero pag sumama kayo sa discipleship program, pagpapalain kayo ni Lord, gagamitin kayo ng Lord sang araw maging missionary, makakatapos pa kayo ng inyong pag-aaral. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo tayong lahat. Purihin ng Diyos. Thank you, Lord. Give you praise and honor and thanks. You deserve the glory and the honor. Lord, we'll lift your hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory. Let's sing that song. And the honor. Lord, we'll lift our hands in worship as we bless your holy name. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Hallelujah. There is no one else like you. That you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Let's sing it one more time for the glory of the Lord. Hallelujah. Praise God. You deserve the glory and the honor and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. For
there anyone, meron ba dito na meron siyang prayer ngayong umaga na gusto niyang maglingkod kay Lord? Meron siyang problema sa kanyang pamilya? Meron siyang problema sa karamdaman? O meron kang gustong hilingin sa Panginoon ngayon? And God is calling you right now. Nais ng Diyos na ikaw ay tawagin niya upang siya ang mag-solve ng iyong problema. Meron ka bang prayer at meron ka bang desisyon sa oras na ito? Itaas mo ang iyong kamay. Praise God. Thank you. Lahat po nang nagtaas ng kamay, punta kayo dito sa harapan. And then let us sing that last song and we'll be praying for you. Purihin natin ang Panginoon. Any person na merong prayer request at merong kang dedication to God right now, as God is calling you to go and make disciple, lumapit kayo, handa kayong tulungan ng ating Panginoon. Let us sing that song. Hallelujah! Praise God. And the honor, Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory. He deserved the glory. Hallelujah. Jesus, you deserve the glory. Praise God. Hallelujah. As we bless your holy name. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Thank you, Lord. Sinusuko namin ang buhay namin sa iyo, Panginoon. Great. You do miracles so great. There's no one else like you. There is no one else like you. For the last time, one more time. You deserve the glory. Taas natin ang kamay sa Panginoon. Isuko natin ang lahat kay Lord. Ikaw ang Diyos sa iyong buhay. God is calling you right now. Hallelujah. Nais nga na isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. And God has a wonderful plan in your life right now. Right now. For His glory, Lord. For you are Ako na lang po mananalangin, Panginoon. Salamat po sa mga lumapit na ito. Ikaw ang nakakaalam ng kanilang puso. Ikaw ang nakakaalam ng kanilang prayer request. Marahil sila ay tinamaan ng iyong salita that they need to serve you, that they need to follow you, that they need to go and make disciple, evangelize, and be used by the Lord for His glory and honor alone. And so today, I am praying, I speak blessing to them, Lord. Bless each one of us. Pagwalain mo po kaming lahat na nandito sa harapan mo. At magbibigay kami sa iyo ng papuri at kaluwalhatian. And that is our prayer. Use us mightily, Lord God. Gamitin mo po kami. Save us, rescue us, anoint us, and fill us with the Holy Spirit. And we just pray, God, na yung mga prayer requests na mga kapatid kong to lumapit at kaming lahat. Lord, by your grace and by your mercy and for your will, tinatanggap na po namin ang kasagutan ng aming mga panalangin. Purihin ang ating Panginoon. May God bless you, and may the power of the Holy Spirit be upon us. May the love of God and His grace upon us, and the love of Jesus and the power of the Holy Spirit be with us all. God bless you in Jesus' name. Amen. Amen.